So ito na nga, merong pag-aaral na ginawa ang Philippine Psychiatric Association ukol sa naidudulot ng online games at social media sa mental health ng mga bata. Ano nga ba ang kanilang natuklasan? Tingnan natin. Sa paggamit ng online games, ito ang mga potensyal na panganib sa mga bata. Isa-isahin natin. Una, ang mga masasamang loob ay diretsong nakakapag-chat at message sa mga bata at binibigyan sila ng mga online gifts. Ikalawa, maaring pagsamantalahan ng mga bata at ibuli. At ikatlo ay ang online recruitment na isinusulong ang mga bayolenteng ideolohiya. Sa paggamit naman ng social media ay ito ang mga natuklasan. Una, kapag ginamit ito ng mas mahigit sa 3 oras sa isang araw, ay dinodoble nito ang panganib ng clinical anxiety at depression sa mga bata. Ito rin ay nagdudulot ng hirap sa pagtulog, pagbaba ng self-esteem, at social isolation. At kung titingnan raw sa ibayong dagat, lalo na sa Europa, ang kanilang pinopose na minimum age for social media ay 16 years old. Binanggit din sa pag-aaral na ito ang mga scientificong batayan bakit hindi kailangang ibaba ang minimum age of criminal responsibility. Una, hindi pa tapos tumubo o lumaki ang utak ng mga bata, lalong-lalo na yung mga 12 to 15 years old. Ikalawa, ang pagkukulong sa mga bata ay nagdudulot ng mas matinding trauma at itinataas ang posibilidad na gawin nila ulit ang kanilang pagkakamali sa hinaharap. Ikatlo, ang ugat na dahilan daw kung bakit bayolente ang mga bata ay ang isolation o pag-iisa, bullying, untreated mental health conditions, pagkakaroon ng access sa mga armas, at pagiging exposed sa mga taong extremist o bayolente rin. Ngunit hindi ibig sabihin na mawawala na ang accountability dahil ang pag-aaral na ito ay nagbigay ng rekomendasyon upang solusyonan ang kinakaharap na problema. At kung may kilala kayong nangangailangan ng libreng mental health services, mangyari lamang i-dial ang mga hotline na ito mula sa National Center for Mental Health. Follow for more money tips and stay safe and smart out there.